Sa ating mga manonood, kamusta kayo? Welcome ulit sa ating channel kung saan lagi nating tinatalakay ang mga tanong na madalas nating naririnig pero hindi natin sigurado ang sagot. Ngayon, isa sa mga pinakakaraniwang katanungan ng marami, masama ba ang maligo kapag masakit ang ulo? Alam mo, yung tipong pagod ka buong araw, biglang sumakit ang ulo mo, tapos iisipin mo, baka kailangan ko lang maligo para gumana ang pakiramdam ko. Pero sa kabilang banda, may maririnig ka ring nagsasabing, nako, huwag kang maliligo, baka lumala lalo yan. Alam nyo po, maging ako ay naliligo po talaga ako kahit masakit ang ulo ko. Kasi pag hindi ko po pinaligo, lalo pong sasakit ang ulo ko. At may mga nagsasabi din na kapag naligo ka daw ng masakit ang ulo ay baka ma-stroke ka. Hindi po totoo yon. So, ano ba ang totoo? Yan ang alamin natin ngayon. Ano ba ang mga sanhi ng sakit ng ulo? Unahin natin dito kasi hindi naman isa ang dahilan ng headache. Pwede itong dahil sa stress at pagod o baka naman kulang sa tulog. Pwede ring galing sa pagkain, sobrang kape. Dahil pag nasobrahan po talaga ang pagkakape nyo ay sasakit po talaga ang ulo nyo niyan. Matatamis o maaalat. May migraine din na dala ng sobrang liwanag or tunog o pagkain. At syempre, may mas seryosong sanhi tulad ng high blood pressure o sinusitis. Ibig sabihin, hindi lahat ng sakit ng ulo ay pare-pareho. At dahil hindi sila pareho, hindi rin iisa ang sagot kung dapat ba tayong maligo o hindi. Ang tanong, ligtas pa talagang maligo kahit masakit ang ulo? Ganito yan, depende sa sitwasyon. Mga pagkakataong nakabubuti ang paliligo. Kung stress ka lang at pagod, ang maligamgam na tubig, grabe, nakaka-relax talaga. Nakakatulong syempre para lumuwag ang tense ng muscle at mabawasan ang tensyon, headache, dahil nakaka-relax talaga at masarap ang tulog mo kapag nakaligo ka na. Pero alamin po natin kung dapat ba nating gawin ito. Kung galing ka naman sa biyahe o sobrang init, yung simpleng ligo lang nakaka-refresh ng pakiramdam, parang nare-reset ang katawan. Kung pawis at bugbog na ang katawan, nakakatulong din kasi ang pakiramdam ng malinis na balat para magaan ang loob. Pero ang mga pagkakataon na hindi magandang maligo, kung malamig ang tubig at bigla kang sasalang, para kang binigla ang katawan, mas lalo kang sasakit ang ulo, lalo na kung migraine o may high blood pressure ka. Kung may lagnat, kasabay ng sakit ng ulo, delikado dahil pwedeng mag-shiver ang katawan at mas sumakit pa. Kung may hilo o vertigo, imbis na gumaan, baka lalo kang mawalan ng balanse at maaaring madapa. Paano kung gusto mo talagang maligo? Simple lang. May tamang paraan para ligtas pa rin. Gumamit ng maligamgam na tubig. Hindi sobrang init. Hindi sobrang lamig, yung katamtaman lang po, yung maligamgam lang. Dahan-dahanin, huwag biglain ang pagbuhos ng tubig sa ulo. Simulan sa kamay, paa, tapos saka ka pumasok sa shower o magbubuhos ng ulo. Limitahan ng oras, mga 5 to 10 minutes lang, huwag magtagal. Huwag po kayong magbabad sa tubig. Tuyuin agad ang buhok at katawan. Iwasan ang malamig na hangin pagkatapos. Kung ayaw mo namang maligo, may mga alternatibo naman. Kung natatakot ka na baka lumala ang sakit ng ulo, pwede ka namang maghanap ng ibang paraan. Number 1, magpahinga sa tahimik na lugar. Patayin ang ilaw, iwasan ang ingay. Number 2, uminom ng tubig. Minsan, simpleng dehydration lang pala. Number 3, cold compress sa noo kapag mainit ang ulo. Number 4, warm compress sa batok kung tight muscle ang dahilan. Number 5, iwasan muna ang cellphone at computer. Hayaan mong magpahinga ang mata mo. Kung madalas at malakas ang sakit ng ulo,
kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Or may kasamang panlalabo ng mata, pagsusuka o pamamanhid. Hindi gumagaling kahit nagpahinga o uminom ng gamot. Baka hindi na ito simpleng pagod lang. Pwedeng migraine, hypertension o mas seryosong kondisyon. So, balik tayo sa tanong, masama ba ang maligo kapag masakit ang ulo? Ang sagot, depende. Kung mild lang at dahil sa pagod o stress, makakatulong ang maligamgam na ligo. Pero kung may lagnat, hilo o matinding migraine, mas mabuti nang magpahinga at iwasan muna. Or maghapbat ka na lang. Ang susi dito, makinig ka sa katawan mo. Kung gumaan ang pakiramdam mo pagkatapos maligo, ibig sabihin okay lang. Pero kung lumala, huwag nang ulitin at magpatingin na. So mga kaibigan, sana ay malinaw na ngayon ang sagot sa napakakaraniwang tanong na ito. Tandaan, hindi lahat ng sakit ng ulo ay pare-pareho. At higit sa lahat, huwag nating maliitin ang mga sinyalis ng ating katawan. Meron pa po tayong isang katanungan. Masama ba ang maligo sa gabi, lalo na sa hating gabi? Marami tayong naririnig sa sabi-sabi na huwag daw maliligo sa gabi, lalo na kapag hating gabi. Kasi baka daw magkasakit. Ang iba pa nga sinasabing baka daw maubusan ka ng dugo. Maging ako po, gaya ng sinabi ko kanina, naliligo po ako ng kahit na masakit ang ulo ko. Pero yung hindi masakit na masakit at bago matulog sa gabi, always, every night talaga bago matulog, naliligo po talaga ako. Ganun rin po yung aking asawa at mga anak. Ano ang sabi ng siyensya? Kapag naligo ka sa gabi, hindi ibig sabihin agad na magkakasakit ka. Ang totoo, maraming tao ang naliligo bago matulog dahil nakaka-relax at nakakatulong para mas mabilis makatulog. Ganun po rin ako. Pero may mga bagay na dapat tandaan. Kung sobrang lamig ng tubig, pwedeng magdulot ng panginginig at paninigas ng kalamnan. Pwedeng sumakit ang ulo o katawan. Kung pawisan ka at biglang sumalang sa malamig na shower, masama para sa katawan ang biglang pagbabago ng temperatura. Kung may hika ka, rayoma o allergy, mas pwedeng matrigger ang simptomas kapag gabing malamig at basa ang katawan. Ano ang sabi ng mga matatanda at tradisyon? Sa kultura natin, sinasabi ng mga lola o lolo o matatanda na ang pagliligo ng hating gabi ay maaaring magdala ng lamig sa katawan na magdudulot ng sipon, ubo o rayoma. Sinasabi rin nila na kapag palagi kang naliligo sa 10 oras ng gabi, mas mabilis kang tatanda o manghihina ang resistensya. Maring may halong pamahiin din dito. Pero kung iisipin mo, may basihan din dahil totoong madaling manghina ang katawan kapag nalantad sa lamig ng basa ang buhok at balat. Kaya nakadepende po talaga sa ating pakiramdam. So ano ang dapat nating tandaan? Kung gusto mong maligo sa gabi, gumamit ng maligamgam na tubig, hindi malamig. Patuyuin agad ang buhok bago matulog. Huwag nang magtagal sa shower, lalo na kung hating gabi at nang malamig ang paligid. At kung pwede naman maligo ng mas maga bago maghating gabi para mas ligtas. Kaya mga kaibigan, ang tanong na masama bang maligo sa hating gabi o gabi? Ang sagot, hindi naman agad masama, pero may mga kondisyon. Kung marunong kang mag-ingat, maligamgam ang tubig, patuyuin ang buhok at huwag biglain ang katawan, ligtas ang paliligo sa gabi. Pero kung hating gabi na, pagod na ang katawan, malamig ang paligid at mahina ang resistensya, mas makakabuti ng ipagpaliban ang paliligo at gawin ito kinabukasan. Kaya, depende nga po sa kondisyon ng ating katawan. At may mga nagsasabi rin po na kapag maligo ka sa gabi ay magkakaroon ka daw ng maraming puting buhok. Hindi po totoo yan mga kaibigan. Dahil ang mga sinasabi nila ay puro katang-isip lamang.
Kaya tandaan ninyo mga kaibigan, hindi bawalang maligo sa gabi, pero hindi rin palaging ligtas. Depende ito sa tamang paraan at sa kalusugan mo. Ano naman ang experience ninyo? Naliligo ba kayo sa gabi? May nararamdaman ba kayong kakaiba pagkatapos? I-comment ninyo sa baba dahil gusto naming malaman ang kwento ninyo. At syempre, kung nagugustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Marami pa tayong mga health tips na pag-uusapan para lagi kayong healthy at informed. Remember, ang kalusugan ay hindi tsamba. Ito ay diskarte at tamang kaalaman.